pagsubaybay sa The Working President. Ang buwan ng Marso ay buwan ng kababaihan. Espesyal na selebrasyon ngayong taon dahil tumutok ito sa kakayahan ng kababaihang magkaroon ng sariling negosyo o pumasok sa pagnenegosyo gaano man ito kaliit. Tunghayan niyo ang ating special report. Kababaihan ang isa sa mga driving force na nagpapasigla sa ekonomiya ng ating bansa. Maging sila man ay nasa mga tahanan o bahagi mismo ng milyong-milyong nagtatrabaho sa lipunan. Hindi totoo na mahina ang kababaihan at walang kakayahang bumuhay ng pamilya. Hindi totoo na mahina ang babae. In fact, we are the nourishing component of a family. Tayong pinaka-foundation. We are the ones who give birth to our children. We're the ones who nourish them until they grow up. And also, we're the ones who take care of our own husbands. Lahat ng mga kababaihan ay merong reason kung bakit nandito tayo sa mundo na to. Lahat tayo ay binigyan ng talent, lahat tayo ay binigyan ng kakayahan. Kaya kailangan nating isipin ano ba yung ibinigay sa atin at paano natin ito magagamit para makatulong sa maraming tao. Kaya naman bilang pagkilala sa kakayahan ng mga kababaihan na magsilbi di lamang sa tahanan kundi maging sa bayan, itinuring ang ika-8 ng Marso bilang International Women's Day. Dito sa Pilipinas, di lamang iisang araw ipinagdiriwang ang kakayahan ng mga kababaihan. Ito'y isang month-long celebration na binubuo sa pangunguna ng National Commission on the Role of Filipino Women o NCRFW. Alam niyo, kami sa National Commission on the Role of Filipino Women, under the Office of the President, kami ay nagbibigay ng payo sa ating Presidente pagdating sa ikabubuti ng kababaihan and lalo na yung empowerment ng kababaihan, hindi lang sa economics, sa good governance, sa human rights. Malaman nila kung ano ang kanilang mga karapatan nang hindi sila ay nakakapi. Ang kaibahan natin ng selebrasyon ngayong taon is that nag-partner tayo sa private sectors. Dati-dati ang kapartner natin mga government agencies o kaya mga local government units. Pero ngayon, dapat kasi sa kahirapan ng ngayon, ng panahon, no, dapat talagang partner natin sa mga negosyante. Kasi ang ating mga kababaihan ay kailangan maigabay natin kung paano magnenegosyo. So, napaka-importante. Kaya ang tema natin ngayon ay babae, yaman ka ng bayan. Sapagkat kung talagang tayo magsisikap at magtatrabaho, talagang aasenso tayo. Sa taong ito, ang highlight ng selebrasyon ay ang summit na ginanap sa World Trade Center na binuo ng NCRFW kasama ang Philippine Center for Entrepreneurship o PCE. Ang layunin ng summit nito ay ang pagnenegosyo. Kasi taon-taon, iba-iba ang layunin natin. Kung minsan, yung ating karapatan, pinaglalaban natin. Ngayon naman, economics, empowerment, yung para kayo ay kumita, para kayo maging negosyante, at para kayo ay mabuhay ng mabuti kasamang inyong pamilya. Ang summit na ito ay akmang-akma dahil binibigyan ito ng pagkakataon ang mga kababaihan na magkaroon ng kabuhayan na siya namang alinsunod sa programa ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na magbigay ng hanap buhay at negosyo para sa ating mga kababayan. Ito ang gusto ng ating mahal na Presidente na talagang makakreate ng 10 million jobs and 3 million micro-entrepreneurs. And ito ay maraming suportang binibigay ang ating gobyerno sa pamamagitan ng mga microfinance at saka sa pagbibigay ng gabay. Yung Pakanggo Negosyo, isang tulong yan ng ating Presidente na kasama ang private sector sa pamumuno ni Joey Concepcion. Well, si Presidente pinaka-supportive namin parati sa lahat ng caravan, halos nandiyan siya. Itong event na to ay tungkol sa babae, women entrepreneurship.
At nakikita natin, karamihan ng mga babae dyan sa micro at small, magaling maging isang negosyante. At nakikita natin sa pag-uutang rin nila, halos 90% ang mga repayment rate ngayon. So magaling sila magbayad ng mga utang nila. Kaya itong event na to, pinapakita lahat ng pwedeng gawin ng isang women entrepreneur. Kaugnay ng layuning ito na humikayat ng kababaihan na magsimula ng negosyo, isang book launching ang naganap sa National Bookstore sa Rockwell Mall, Makati, kung saan laman ng aklat ang inspirational stories ng mga babaeng naging matagumpay sa pagnenegosyo. Well, nakikita natin yung mga babae, halos lahat sila may skill na pagiging negosyante. So, ang trabaho namin, i-expose namin sila sa mga ganitong katulad ng event para makita nila anong magandang opportunity dyan para sa kanila. At sana yung mga ibang babae pumasok at pumunta sa mga ibang trade events. Katulad last week, may bakers event para makita nila anong hilig nila at yung hilig nila i-match nila. Mag-aaral sila, yan ang importante. Mag-aaral sila na para ma-improve nila ang skill level. Kung mahilig sila mag-cooking, di mag-aaral sila para ma-improve yung culinary skills nila. Si Mylene Abiva at Chit Juan ang dalawa sa 55 kababaihan na bahagi sa aklat ni Joey Concepcion. At sa aklat na ito ay inilahad nila kung paano nila ipinagpatuloy at sinimulan ang kanilang negosyo. Yung negosyo po namin, minana ko po, Viva Publishing yon. Third generation ako. It's a 73-year-old company. Ang advocacy ko naman is to use robotics, Lego robotics, for encouraging our students to be our future scientists, engineers, and inventors. Ang importante sa mga negosyante natin ay you should always have a social commitment. Ibig sabihin, you have to think of your business that will be for the greater good of others. So pag meron kayong ganung klaseng value na in-integrate sa inyong mga negosyo, talagang lalago yan and you will be more passionate in your business.